Welcome sa part 2 ng ating weekend charting, and again, sa Discord tayo nag-poll at ito ang result ng ating poll, no, as discussed sa part 1. And ito na tayo, no, Converge, RLC, ASEN, MBT, SM. Okay, so Converge ang una. And again, while charting, no, kung hindi pa kayo member ng group, libre yan, just join us. So click nyo lang yung link sa ilalim ng description. And yan, makakapasok kayo dito sa ating Facebook group kung saan may mga libreng training or investment, trading and investing, mga free webinar. And meron din mga replay ng mga webinar na yan. Available yan dito sa ating Facebook group. Okay, so join lang. Next. Okay, so Converge. Converge, strong ang mga telco ngayon. Pakita natin. Globe. Yun. Globe with dividends pa. Sarap ng Globe na. Tel, isa ring malakas. And Converge. Let's see kung mahabol si Converge, no? Ang difference kasi nila, si Globe at saka si Tel is dividend play or defensive play. Ayun, no? May 5% and 6% dividends ka kay Globe and Tel. That's why justified na umakyat sila, no? However, for Converge, wala pa itong nadideclare, no, na dividends, no? Yan, wala pa. Meron ditong estimate, pero estimate lang. Pero in reality, wala. So, hindi mo pwede pang hawakan. Though strong pa rin naman si Converge kasi nga the whole sector is moving higher. Kasi maganda rin naman yung maliban sa dividend is good rin naman yung earnings nila. Okay. So, ang isang good news dito is yan. Yung previous na resistance, no? And nag-breakout. Teka, meron diyang mas magandang guhit. Yung. So, nag-breakout doon. Nag-retest. Kung hindi ka nakapasok, dapat sa retest ka pumasok. Kaso nasa resistance na ulit, no? Pero medyo weak naman yung resistance na yan. Saka kita niyo yung move nung Friday. So, most likely, dito. So, mas mataas. Okay, kung sustain yung earnings niya, no? Tsaka yung rally yan. Dapat ganyan. 20% mula dito sa breakout point. Ang ganda rin ng technicals, no? Breakout talaga. Tapos, MAs, align. Tama yung alignment. So, most likely is change, no? Change in trend. Kasi from downtrend to sideways. So, pero meron pa yan, no? Hindi pa yan to the moon agad. Okay? So, yun. Yan ang target dyan na next 12 pesos. Tapos buy as low as 10 pesos. Converge, maganda yung earnings niya, no? 17. Compared mo kay Globe na negative at saka positive 9 lang. Halos pare-pares naman yung kanilang forecast, pero from forecast of 9, binigay niya 17. That's why okay din si Converge. Okay. Ang kanyang PE is 22. Ang forward niya is 7.5. So, undervalued pa rin, no? Target price is average natin 14.5. So, that's 30%. And then, goods, ganda ng rating. Okay, so that's Converge. Globe, nga pala. Yun lang ang problem, no? Pero pare-parehas naman sila. Globe, Converge, Tel. Parehas mataas yung debt to equity. Pero pinaka-weak dyan si Tel. Ang taas ng debt niya compared sa equity niya. Strong pa nga si Converge, Ayun, no? Pero pagdating sa current ratio, panalo pa rin si Converge. Madami pa rin siyang capital, no? So far, winner si Converge, no? Doon sa dalawa. Dito lang siya talo. No? Sa dividends. Okay. So, next is RLC. Check natin kung may RLC. Yan. So, for RLC, properties na may dividends, naalala ko, diniscuss natin doon sa last webinar, no? Nandito pa yan nung nag-declare ng dividends.
So sabi natin, gap up tomorrow at kayang-kayang ma-hit yung mga levels na to. Nag-overshoot pa dun. 16. So congrats sa mga matatapang. Dapat dito entry mo. Pag gap up, namigay dito, retest or fill the gap. Yun. 6%. Yung ayos din. Tapos gap down dahil sa dividends. Tapos balik ulit. 4%. Laki din, di ba? So far, good. Pero, yan. Maliit na ang upside. Yan na lang. Yan. So, ingat-ingat na. Ang pinakamaganda dyan is makabili ka. Yan. Dito. Isang araw pala, nung Thursday tsaka Friday, namigay ulit. So, dyan ang magandang entry para pag nag-TP ka dito. Di ba? 10%. Okay, so okay naman to. Meron lang din ditong resistance na pinapakita. Ayan. Second timer pay, MACD. Ganda ng MACD. Gustong bumuelo, paakyat. Tingnan natin kung kaya niya. Pero resistance niyan dito sa part na yan. Ayan. Okay. Okay ba si RLC sa fundamentals? Okay naman. Goods. Ganda rin ang earnings. Q1Q, 1%. 20% year-on-year. Target is just 8. So, above estimates. That's why, all buys 3% leaves. Actually, hindi lang 3. 4.28. Ayan, mas malaki pa. Previously kasi is 3. Ngayon, biglang 4.28. So, not bad. 41% upside. Target price is 25. Undervalued, yes. Below -1 SD. So, goods for RLC. Next, ASEN. ASEN. So, hopefully, nakabenta kayo. Ayan. So, sana nakabenta na kayo. Kasi, itong rally na to is dahil to sa MSCI, no? Ito yung announcement. Sell on news na. Mukhang nauna na naman sila. Yun. Sell sa announcement, 50%. So, that's it, no? I suggest huwag nyo nang habulin yan. Wala nang inflow, ubus na. May pasok na lahat. So, natitira na lang dyan is mga naipit na long-term believer. Pero, for investor, dapat ang the best dyan is abangan mo sa ilalim. Kung naipit ka sa taas, depende sa laki ng ipit. No? Kung malaki ang portfolio or malaking portion ng portfolio, wala ka na magagawa doon. Kung maliit o kaya mo i-manage, no? Or i-damage control sa ilalim. Tapos natin ang konti. Yan. So, ang pwedeng mga re-entry, dapat may yan. Dapat may lower high. No? Pero hayaan muna nating ma-digest yung lahat ng bumili dito sa announcement. Yan. Pag na-digest na yan, so, malamang-lamang hanapan natin Hanapan natin ang babagsakan. Pwede dito. Sulat na natin. Sige. Fluence naman. Yan, isa. Tsaka, dito rin. Yan, tama yan. Ayun. So, yun yung mga pwedeng bagsakan niya. No? Either dito sa 4.44 or sagad 4 pesos. Yan, dyan, sa part na yan. Yung mga possible na next bilihan. Okay? Magkakorek na rin yan, no? Back to RSI. Kitang-kita. Okay? Pero pag umakyat, congrats. Bakit hindi? Buy on dips. Tapos, buy. So, yun. Okay talaga to. Dito pa lang eh. Diba? Last January pa lang. So, nagpagpag dahil may ganun palang play. May MSCI pala. Earnings below estimate. Target price is 6 pesos, 25% upside pa yan. Maliit na kumpara dun sa 50% na ni rally. Okay?
Kano? 550 or 6 pesos. Ito na lang yun. Yan. Kaya huwag nyo nang habulin. Ito na target price. So, dapat dito. Dapat yun. Di another 50%. Ito naman, 25% lang. Alanganin pa. Okay? ASEN. MBT. MBT banks. Wala dapat kayong hawak na banks na ngayon, no? Kung kayo ay long term. Okay? Kung short term ka, yes, pwede. Pero kung long term, dapat out ka na sa banks. Nagbabasag na yan eh. Diba? Ayan pa. Hindi ito by the dips, no? Ang banks hindi by the dips yan. Yan ay, avoid for long term. Kita nyo naman yung candle, solid na solid. Oversold, lapit na. Quick bounce lang. Lamang bounce yan sa Monday dito. Hanggang dyan. Swerte na yan, Ayun. Kung nakabili kayo ng Friday, congrats. Pero kung bibili pa lang, hirap yan, no? Dahil mababa na yung mga tingnan natin. Earnings. 14 lang. No? 14. Di ba? Dating 10 billion yan eh. Ngayon, 12 pa rin naman, no? 12.2. Dating 10.62. Pero parang peak na yan kasi tingnan niyo yung percent. 30% yan before. Ngayon, 14% na lang. So, nagpipik na yung earnings nila. Though, malaki pa rin yan, no? In value, pero in terms of growth, pababa na. Dahil nga, pwede nang mag-cut. Kaya yan ang pinaprice in dyan. Pwede nang mag-cut. And, lilit na yung income nila. Like before na mababa ang interest rates. 8, nagpipik na talaga. Sa annual naman, natin. Annual is 22, 33, 42. Okay? Mataas pa rin. No? Pero yan nga, most likely sagad na yan. Kung believer ka ng banks, hindi buy pa rin. No? Pero for us, sa new leader na or sa bagong emerging leader, doon tayo dapat. Pwede rin naman yan. Bakit ba hindi? MBT. 14% ang gain or ang income, 10% target, so above estimate. Target price is 80, so that's 27%. Special dibs to, masarap kay MBT. Galante. 3.4 plus 2.5 o di mga 4, around 4%. No? Ay, mayroon pa dun. No? September 5, tama. Pwede bounce play. Okay, last SM. SM. Yun. Basag yung support. Tapos may malalim na trend. Medyo parang about to bounce na to. Or range muna dito sa level na to. Tingnan natin kung kikita. 4% range. So by near 860. 3%. Less commission, mga 2% lang. Pass, no? Pass kung ilang ang target mo. Dapat ang target dyan mas mataas na dito. Pero matatagalan pa to si SM. Pinakamaganda niyan dito. Mga 800 para safe. Pero kung accumulate, yun natin. 8%, pwede na din. Dahan-dahanin ang mag-accumulate. 8% hanggang dito, parang average mo nun dito sa gitna. O di,
natin. Ayun. O, di ba? 5:20. O, di 1:4 na yan. Okay din, di ba? SM, matagal to ha. Hindi ito pang short term. 5% lang ang earnings, 410 ang target, so below estimates. That's why justified yung weakness. Siyempre, goods ang ratio niyan. Ang kanyang valuation is very cheap. Bihira mo makita yan sa 12 times PE. Very seldom. 3 buy, 1 hold, 29% upside. 1-1 target price. So, yun. Kung long term ka, not bad. Hindi maling choice si SM para sa long term. Lalo kung volume, no? Kung mga 10 million above portfolio nyo. Pwede. Hindi ka naghanap ng malaking upside. Ang hanap mo kayang i-accommodate yung volume mo. At anytime pwede mong alisin. Good choice yan. Basta, yan. Mga 800 pwede na. Or 700 kung mayroon. 720, 750. Okay. So, that's all. Thank you for watching. And yun, kita-kits sa live charting sa Wednesday. And we hope na nakatulong kami in your investment decision. So, yun lang. Don't forget to join us sa ating Facebook group.